So ngayon, alamin natin yung mga bagay na naiisip ng isang lalaki sa mga oras na hindi siya nagpaparamdam sa iyo. Yes, mga kamamay. Ang isang lalaki, pag nag-no contact rule yan sa inyo, ang isang lalaki kapag hindi yan nagparamdam sa inyo, hindi lang siya basta busy. Hindi lang siya basta may ginagawa. Siya ay nagmamasid, nakatingin, nag-aabang sa kung anong mga aksyon ang gagawin mo sa kanya. Kung anong mga aksyon ang gagawin mo sa mga ganyang klase ng sitwasyon. Kaya ngayon sa video ito mga kamamay, pag-uusapan natin at isi-share ko po sa inyo kung ano yung mga bagay na naiisip ng isang lalaki sa mga panahon na hindi niya makuhang magparamdam sa iyo. So mga kamamay, lagi ko sinasabi, huwag niyo sanang ipagkait na pindutin na subscribe button, notification bell, like yung video at mag-comment dito kung sa tingin ninyo ay nagugustuhan nyo yung mga videos, love advice na aking palaging isineshare sa inyo. Concern po ako sa inyong mga nararamdaman at hindi po biro kung ano ang bawat sitwasyon, kung ano ang bawat nararamdaman ng bawat isa sa inyo sa kung anumang buhay pag-ibig ang pinagdadaanan nyo ngayon. Ikaw man ay nasasaktan, ikaw man ay masaya ngayon, pero ang masasabi ko lamang, hindi sa lahat ng araw tumatawa ka, hindi sa lahat ng araw malungkot ka. At sa mga panahong malungkot ka, narito ako para tulungan ka sa mga katanungan mong gustong malaman pagdating sa buhay pag-ibig na meron ka. So ngayon, sa video ito, kung napindot nyo na po yung mga buttons na yan, maraming salamat at simulan na po natin ang topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na naiisip ng isang lalaki sa mga panahon na ginagawa niyang hindi magparamdam sa iyo? So number 1, naiisip niya kung ano ang kalagayan mo. Yes mga kamamay, lagi po yung naiisip ng isang lalaki. Alam niya kung ano ang mangyayari sa mga bawat desisyon na ginagawa niya sa isang relasyon. Alam niya ang magiging reaction mo kung hindi siya magpaparamdam. Kaya naiisip niya ang kalagayan mo. Kung ikaw man ay malungkot, kung ikaw man ay magiging masaya, pwede rin po yun. Kung ikaw man ay iiyak, kung ikaw man ay luluha, kung ikaw man ay magmumukmok, kung ikaw man ay magiging stress. Lahat po ng yan mga kamamay, naiisip po ng isang lalaki. Naiisip niya ang kalagayan mo. At the more na nagmumukmuk ka, at the more na nagiging matagumpay yung kanyang plano na maging malungkot ka kapag ka lumayo siya at hindi nagparamdam, the more na lalo kanyang titiisin. Pero kung siya ay lumayo, hindi siya nagparamdam at nakita niya, nakakabalita siya sa kanyang mga kaibigan na yung jowa mo, yung asawa mo, masaya ngayon. Yung nawala ka. Kasi naging busy siya sa trabaho, naging busy siya sa negosyo. Pag ganyan ang nararamdaman o ganyan ang nalaman ng isang lalaki tungkol sa iyo na hindi ka masyadong nag-iisip sa kanya at inuuna mo yung sarili mo, inuuna mo yung maaaring makapag-improve na sarili mo, malaki yung chance na itigil niya yung paniniis niya sa iyo. Malaki yung chance na huminto na siya sa kanyang ginagawang hindi pagpaparamdam sa iyo sapagkat hindi effective. Hindi effective. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, wag na wag kayong magkahabol oras na hindi magparamdam ang isang lalaki kung wala naman kayong ginagawang mali sa inyong relasyon. So yan yung unang naiisip ng isang lalaki, yung kalagayan ninyo. So sana malinaw tayo dito mga kamamay. So next, naiisip din niya kung hanggang saan ang gagawin mong paghahabol. Yes mga kamamay, lagi niyang naiisip yan. Iniisip niya kung hanggang kailan kaya maghahabol tong babae na to? Hanggang kailan kaya ito magpapakatanga sa akin? Kasi 80% ng mga kababaihan ang laging naghahabol sa isang lalaki oras na hindi siya magparamdam. Lalo na kung nasa kalagitnaan sila ng isang relasyon. Yung tipong mahal na mahal ninyo ang isang lalaki. Yung tipong talagang halos araw-araw na lamang sa kanya umikot ang inyong mundo. Na kapag nawala siya, talagang maghahabol kayo ng sobra. At yan ang iiwasan ninyo mga kamamay. Kasi binabantayan niya ng isang lalaki kung hanggang saan ang gagawin mong pagkahabol. At sa mga oras na ginagawa mo, yung pagkahabol na yan, nagsisimulang bumaba
ang value mo bilang isang babae. Kasi ang paghahabol, mga kamamay, lagi niyong tatandaan. Ulitin ko, ang paghahabol, mga kamamay, lagi niyong tatandaan. Yan ang simula ng pagiging low value ninyong babae. Kung alam niyo namang sa sarili ninyo na maayos kayo, deserve ninyo na ingatan, mahalin at pahalagahan, wag na wag kayong maghahabol sa isang lalaki. Sapagkat hindi lamang siya ang isda sa dagat. Alam niyo naman siguro ang ibig ko sabihin. Hindi lamang siya ang lalaki sa mundo na magmamahal sa inyo ng higit pa sa pagmamahal ninyo sa kanya. Okay? Sana malinaw tayo dyan. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo palagi, sa mga oras na hindi nagpaparamdam ang isang lalaki, naiisip niya kung hanggang saan ang gagawin mong paghahabol sa kanya. So malinaw tayo dyan mga kamamay So next, iniisip niya kung ano ang mga gagawin mong aksyon. Yes, mga kamamay, ito na nga po talaga yung gustong-gusto niyang makita sa inyo. Kung ano yung gagawin mong aksyon sa inyong pag-ibig, kung ikaw ba yung babaeng naghahabol, ikaw ba yung babaeng handang isakripisyo ang lahat, wag lang siyang mawala. Yes, binabantayan po yan ng isang lalaki. At ano po talaga ang dapat niyong gawin sa mga panahon hindi siya nagpaparamdam sa inyo, o sa mga panahong tinitiis kayo ng mga yan, ano ba yung tamang gawin? Ang tama nyo pong gawin mga kamamay, kung alam po ninyo na hindi nyo kasalanan, kung alam po ninyo na wala kayong ginagawang mali at bigla na lang kayong nagulat sa nangyayari, dapat unahin nyo po ang sarili ninyo. Hindi nyo po kailangang ibuhos ang inyong sarili sa isang lalaki na magmakaawa, bumalik, maghabol para lamang bumalik sa inyo. Okay, unang-una, wala naman kayong kasalanan. Bakit kayo hihingi ng tawad kung wala kayong kasalanan? Pangalawa, bababa lang ang value ninyo kapag ginawa ninyo ang maghabol. Okay? Kasi nga po nakatingin ng isang lalaki sa magiging reaksyon at aksyon ninyo, kailangan gagawin nyo, wala kayong magiging aksyon dyan. Ang gagawin nyo lang, unahin nyo ang sarili ninyo, mag-self-love, unahin nyo yung mga bagay na makakapag-improve sa inyo, unahin nyo ang pagninegosyo, ang inyong trabaho, ang mag-ayos. Okay? Mag-ayos kayo. Para sa ganon, mas makita ng isang lalaki na hindi tama pala yung kanyang ginagawang ganyan. Kalokohan pala yung ginagawa niyang ganyan. Okay, pakita nyo rin na hindi kayo yung babaeng naghahabol sa mga walang kwentang lalaking kagaya niya. Okay, so sana mga kamamay, malinaw tayo dyan sa tips na yan. Kasi inaabangan po ng isang lalaki kung ano yung gagawin mong reaksyon at aksyon sa mga panahong hindi siya nagpaparamdam sa iyo. So next, iniisip niya kung tama pa ba at kung hanggang saan niya gagawin ang hindi pagpaparamdam. Yan nga mga kamamay. Naiisip din niya kung hanggang kailan pa ba ito gagawin. Kung hanggang kailan niya ipagpapatuloy ito. At nakadepende po yan sa inyo kung kailan niya ihihinto ito. At kung kailan niya ididire-diretso ito. Kamamay, sabihin mo naman sa akin kung ano ang tamang gawin para mahinto na yung paniniis niya sa akin kasi hindi na ako okay. Kasi stress na ako. Hindi ko mapigilan talaga na hindi siya habulin So mga kamamay, ang kailangan niyo pong gawin dyan, sabi ko nga, unahin niyo ang sarili ninyo. Unahin niyo ang inyong pag-i-improve. Unahin ninyo yung mga bagay na makakapagpataas sa inyo bilang isang babae. Hindi yung unahin niyo pa ang paghahabol. Unahin niyo pa ang pag-iyak. Unahin niyo pa ang pagmumukmok. Ano mangyayari? Kayo lang din ang kawawa. At pag nakita kayo ng isang lalaking ganon na hinahabol siya, malamang sa malamang ipagpapatuloy niya yung paniniis sa inyo. Kasi naiisip ng isang lalaki na, ay, apektado talaga yung babae na yon. Okay? Siguro naman, sa susunod na gumawa ako ng kasalanan, papatawarin niya pa rin ako, hindi niya ako kayang tiisin. Kaya mas titiisin kayo ng isang lalaki. Lalong lalaki ang pride ng isang lalaki kapag hinabol niyo. Lalo kayong kawawa. Lalo kayong gagawa niya ng kasalanan in the near future pag hindi niyo napagtandayan. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, naiisip ng isang lalaki kung hanggang saan niya paggagawin, kung ipagpapatuloy niya pa yung ginagawa niya na pagtitiis sa inyo, kung naghahabol kayo sa kanya. Pero kung kayo nga ay hindi naghabol, inuna niyo sarili niyo, nag-ayos kayo, makikita ng isang lalaki yung value ninyo. Na mas inuuna niyo sarili niyo, inuuna niyo mahalin ng sarili niyo at hindi niyo siya hahabulin. Kaya mga kamamay, sana malinaw tayo sa tips natin yan. Okay? So, next. Iniisip niya yung mga nakaraan ninyo. Yes, mga kamamay, kahit mga lalaki yan, naiisip at bumabalik sa kanyang memorya
Parang nagpa-flashback, sa madaling sabi, bumabalik lahat ng isang mabilisan sa kanyang isip, yung mga masasayang memories ninyong dalawang magkasama, yung kayo ay naglalakad, masaya, yung hindi kayo nag-aaway, lahat naiisip ng isang lalaki yan. So, pag naiisip niya yon, natutok sa rin na kanyang damdamin na mag-message na. Pero kung nakikita niya na naghahabol ka't naghahabol, so ibig sabihin, pa-importante siya, pa-VIP siya sa inyo, kasi hinahabol yun ang hinahabol, lalong tumatagal, lalong nag-i-extend yung paniniis niya. Kasi nandiyan ka lang para sa kanya eh. Ganyan kasi ang mga lalaki. The more na nakikita niya na lagi kang available sa kanya, na lagi kang nag-ahabol sa kanya, the more na tumatakbo siya. Pero kung nakikita ng isang lalaki na yung kagaya mo ay hindi na nag-ahabol sa kanya, dun pa niya makikita ang halaga mo. Na dapat pala iniingatan ka niya, na dapat pala inaalagaan ka niya, na dapat pala hindi ka niya pinaiiyak. Kasi high value yung babae ka. Kaya mahalaga na palaging unahin ang sarili, yun ang sinasabi ko sa inyo. So mga kamamay, sana naging malinaw po lahat ng mga bagay na naiisip ng isang lalaki sa mga oras na hindi siya nagpaparamdam. At sana, tamang mga bagay po ang inyong gawin base sa aking mga sinabi. At sigurado po ako na ang isang lalaki hindi makakatiis at yan ay magpaparamdam na sa inyo. So hanggang sa muli mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang video ito. So for more video and love advice, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin po. So see you for our next vlog. Paalam.